Magandang balita mga kapwa ko Batanggenyo. Nakita nyo ga ang lumabas na resulta nito lamang Pebrero 2024 na ang Batangas ay pang-tatlo o top 3 sa mga probinsya na may pinakamalaking ambag para sa gross domestic product ng ating bansa para sa taong 2022 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ay ano ga ang ibig sabihin at kahalagahan nito para sa atin bilang mga mamamayang Batanggenyo? Una, ang paglago at pag-unlad ng ekonomiya ng iba't ibang lugar o bayan, munisipyo man ito, syudad o lalawigan, ang siyang umaambag para sa GDP ng bansa. Ito ay yung katumbas na salapi o pamimera na nilikha mula sa produkto, trabaho, o maaaring alinman sa mga goods and services mula sa iba't ibang lugar. Kaya kung mataas halimbawa ang income ng ating lalawigan mula sa pinagsamasamang kita ng lahat ng nasasakupan nitong lungsod at bayan, ang simpleng ibig sabihin nito ay may mataas na antas ng kalakalan o komersyo mula sa iba't ibang industriya at negosyo dito sa ating lugar, na siya namang naglilikha ng maraming trabaho para sa ating mga kababayan. Kaya mapapansin din natin na marami sa ating kapwa Batanggenyo ay hindi na nadayo pa sa ibang lugar sa labas ng ating probinsya para doon sila ay magtrabaho. Pangalawa, habang tumataas ang kita o income ng ating lalawigan, ay magbubukas naman ito sa marami at magagandang oportunidad upang mapalago at mapaunlad ang buhay ng ating mga mamamayang Batanggenyo. Ito ay nasusukat sa pamamagitan ng tinatawag na Human Development Index o HDI. Ito ay makikita sa pamamagitan ng pagbaba ng bilang o porsyento ng kahirapan sapagkat marami na ang nagkakatrabaho na magre-resulta naman sa pagkakaroon ng kakayahan ng ating mga kababayan na gumastos para sa mga pangunahilang pangangailangan. Makikita rin ito sa pagtaas ng antas ng kamalayan ng mga bata sa pagkakaroon ng kakayahan nilang makapagtapos ng pag-aaral dahil sa mga proyektong pang-edukasyon ng gobyerno tulad ng state universities and colleges para sa libreng edukasyon. Bukod din sa pagtatapos sa pag-aaral ng maraming kabataan sa pampublikong paaralan, ay nagkakaroon rin ng kakayanan ang maraming mga magulang na mapag-aral nila ang kanilang mga anak sa mga pribadong paaralan dahil sa pagkakaroon nila ng pagkakataon na kumita alinman sa negosyo o pagtatrabaho. Gayon din ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan at ang pagbaba ng bilang ng mga taong nagkakasakit dahil sa mga programang pangkalusugan at ganoon din ang pagbaba ng kriminalidad, hindi lamang dahil sa programang pangkapayapaan at kaligtasan ng pamahalaan, kundi dahil na rin sa ang mga tao ay nagkakaroon ng kakayanan at tugunan ang kanilang mga pangangailangan, na siya namang nagiging dahilan kung bakit ang pag-iisip na gumawa ng mga masasamang bagay para kumita kahit paano ay naiiwasan. Ang pinagkukunan ng ginagastos sa mga programang ito ng gobyerno ay mula sa buwis na nanggagaling sa mga industriya na lumikha ng trabaho at hanap buhay at mula mismo sa mga taong nagkaroon na ng trabaho na nagbabayad din ng buwis. Kung magpapatuloy din ang paggawa ng mas marami pang maayos na kalsada, mas mapapataas ang antas ng maaasahang serbisyo ng kuryente at mas mapapaigting ang maayos na sistema ng daungan, pandagat dito sa ating lalawigan, ay mas dadagsain tayo ng maraming negosyo, kalakalan at trabaho na makahatid sa mas maliwanag na buhay at magandang kinabukasan para sa ating mga mamamayang Batanggenyo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating i-congratulate ang lahat ng masisipag na mamamayang Batangan, ganoon din ang lahat ng mga tapat nating mga namumuno sa ating bayan, kung kaya ang Batangas ay top 3 contributing province sa GDP ng ating bansa. Lalawigan ng Batangas, tuloy ang gaor.